Good afternoon. Double check mo iha yung yung the way kung paano mo siya sinend. Baka may nalimutan ka. Or pakiclick yung video para maalala mo. Yung link kanina ng video natin. Asa na yung iba? Okay, so once again, good afternoon. So, i-explain dito kung papaano i-open ang exam sa lahat ng subject, okay, by Monday at Tuesday. Okay, so kumbaga ito yung step by step process. Okay, so habang hinihintay natin yung iba, i-admit ko lang ng i-admit. Wait lang, magsisend din ako sa GC nung ano. Huwag kayong magtatanong sa GC kung ito ba drawing o hindi, naibigay ko na yung drawing natin. Okay? Ang i-upload ko lang dito ngayon ay yung sample virtual permit natin na gagamitin natin dito sa sa exam halimbawa. Yan. Okay, so simulan na natin yung present ko lang yung yung screen natin para aware kayo. Yan. Okay, so yung ang unang mangyayari ay isi-send via GC ang inyong virtual examination permit. Okay? So, halimbawa, itong sinend ko sa GC natin na to ay exam permit. Itong nakikita nyo na drawing na to. Okay, so syempre dahil na dito yung drawing, kailangan natin siyang makuha. Okay? Ang gagawin natin dyan, kung cellphone, syempre itatap yan para lumaki siya at makuha natin yung picture. Pero kung computer naman ang gamit, kiklik lang natin siya. Ayan, so once na naklik siya, yan. Tsaka natin siya ida-download. Ako, may pumapasok pa. Wait lang ha. Yan, tsaka natin siya ida-download. Pag cellphone ang gamit, pwede kayong magpaturo sa mga guardian nyo, sa parent nyo, kung paano i-download. Pero meron siyang option para ma-download yung picture. Okay, kung computer naman ang gamit, kagaya nito, right-click tayo and then click Save Image As. Yan, so hihintayin lang natin siyang mag-appear.
Yan. Tapos halimbawa, sisave ko siya dito sa pictures. Tapos ang pinaka-file name natin ay sample permit. Yan, sample exam permit. Sample exam permit. Okay. Save lang natin siya. Okay? So kapag na-save na siya, automatic, andito na yun sa computer natin. Pagka cellphone ang gamit, malamang yan nasa gallery natin siya. Okay? So yun po yun. Okay, yun yung unang step. Okay. Ang pangalawang step naman natin, so syempre, pagka na-download na yung virtual permit natin, so next step naman natin, syempre, i-open yung LMS o yung ebook natin. So let's say for example, ito yung LMS natin o yung ebook natin sa grade 4. Ayan. So meron tayong mababasa, may mababasa kayo dyan, examination permit example, at saka yung unang unit ng pagsusulit o yung first monthly exam. Okay? So by Monday, etong examination permit sample tsaka itong part na to ay magkadugtong sila dito sa taas para hindi na kayo taas baba ng inyong ng mouse. Okay, anyway. So pag kilik natin siya, kung mapapansin nyo, ayaw siyang maklik. Bakit? Kasi siya po ay restricted. Okay? Restricted siya. O, pinasok ko lang yung Okay, so ang gagawin natin dyan para mabuksan natin yung exam ay so para mabuksan natin yung exam, ang gagawin lang natin ay i-click lang tong examination permit sample. Ito, may link na to. O kaya naman itong examination permit sample na nasa itaas. So halimbawa, i-click ko to, ito nasa taas, o dito tayo pupunta. Okay? So pag halimbawa naman, yung nasa baba naman natin yung ating kiklik, itong may link kasi ang tawag dito. So doon naman din niya tayo i-divert or doon niya rin naman tayo dadalhin. Okay, wait lang ha. Paki-open yan sa pamagitan ng tawag dito. Basta i-open siya sa pamagitan ng Facebook mo. Parang gano'n. Parang nakalilit ko yung Facebook dyan sa part na. Okay, so ngayon tatry natin siya ha. Okay. So kung ano yung ginagawa natin noon, kung ano yung ginagawa natin noon kapag tayo ay nag-upload ng file, ay almost same lang din kapag mag-upload tayo ng dito, ng ating virtual permit. Ang kaibahan nga lang, sa virtual permit natin, ay i-upload lang natin. No? Hindi na natin kinakailangan siya i-convert or ano pa man. Okay? Basta ang pinaka-importante is ma-upload siya dun sa tamang part kung saan siya dapat i-upload. Okay, halimbawa, yan. So, kung makikita nyo, meron tayo ditong add submission. Ayan. Okay, kapag cellphone ang gamit, pwede itong i-click itong part na to. Ayan, file submissions, then itong part na to. Okay? And then, itatap lang yung choose file kung cellphone ang gamit. Yan. Okay? Tapos, syempre, kung ang picture nyo o yung permit nyo ay nasa gallery, so syempre sa gallery nyo siya kukuhanin. Okay? And then, ilalagay nyo lang siya dyan. Pero kung ang gamit nyo ay computer, laptop, or kung ano pa man, so syempre, click and drag lang tayo. Okay? Ano yung click and drag? Okay, yung click and drag na tinatawag, ito yung file. Saan na ba yung file na yan? Ayan. Sample exam permit. Okay, kiklik nyo lang siya, tapos hindi nyo bibitawan yung mouse ninyo, and then hihilahin siya papunta dito. Ay, sorry, mali. Ulitin. Okay, yan siya. Yan, okay? So, mag-upload yan. So, once uploaded na siya dyan, so, kiklik nyo lang yung save changes, okay?
Ito ay both ano na, computer at saka cellphone. Okay, so kapag na-click na siya at na-save na siya, so automatically dito na siya ngayon mapupunta. Bababalik tayo dito o mare-redirect tayo dito sa part na to, itong screen na to. Okay? Tapos may nakasunod dyan, edit submission, remove submission. Tapos ito ang pinaka-importante, yung submit. Okay? Wag nang intindihin yung submit assignment. Basta itong part na to. Okay. So, ang importante kasi yung itong part na to, itong submit na ito. Okay? Dito kasi nagkakaroon ng problema, no? Lalo na yung mga pang-umaga, elementary man o high school. Kaya importanteng pag na-upload natin yung file natin sa assignment, yung part kanina, no, sa examination permit example, so dapat aware tayo na naka-save siya. The same time, ayan siya. I-click na natin tong submit assignment. Okay, kapag click natin to, ito na po ang lilitaw. Yan. Okay. So, meron tayong part na i-click. Ito pong part na to, itong box na to. So, this assignment, blah, 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 blah. Huwag nyo na siyang basahin. I-click na lang po siya or itatap kung cellphone ang gamit. Kapag okay na po siya, ito namang continue ang ating i-click. Okay, so yan, continue. Okay, iyan po siya. Okay? So, ibig sabihin, secured tayo na yung sinubmit nating virtual examination permit ay marireceive ko. Okay, paano ko malalaman pagka na-receive ko? Okay, halimbawa, kanina yung account na pinapakita ko sa inyo ay account ni Sir Del Estudyante. So ngayon, dito tayo sa account ni Sir Del as teacher. Okay, para malaman ko kung talagang kayo ay nakapag-submit, okay, click ko lang si grade. Ayan, so si Yanel, ayan, wala pa yan kasi nagsasample pa lang tayo. U1, wala pa. Akira, Queen, wala pang profile pic si Queen. Nako, nakikita ko na. Janelle, wala pa rin profile pic. Si Rovi, pakilagyan na lang po ng profile pic. Si Luis, na hindi rin nagparamdam yung atin niya. Ayan, absent. Si Aaron, parang hindi ko rin napansin. Ayan. Ayan, dumadaan. Precious. Si Jared. Ayan. Si Nathaniel. Ayan. Si Joshua. Ito na. Ayan. Okay. So, kapag na-receive ko na yan, so, syempre, i-check ko. Dahil ito ay ako naman din na nag-submit at alam ko namang permit yon, so, lalagyan ko lang siya dito ng 94. Ibig sabihin, na-receive ko na yung examination permit yung sinend nyo. Okay? Pag save ko na siya at babalikan natin tong uh, yung dashboard ninyo bilang isang estudyante, ayan siya. Dito, paghubog ng kagandahang loob 4. Okay. Kung kanina ay napansin nyo, ayaw nating maklik, so ngayon, na-open na natin siya. Ayan, okay? So, ito na po siya, yung unang unit. Unang unit ng pagsusulit, nakakabuyoy. Okay, kapag kilik natin si unang unit ng pagsusulit, i-click naman po natin si Attempt Quiz Now. Okay, ayan po siya. So, ang exam natin, halimbawa, ay binubuo ng 17 tanong. Okay, halimbawa, ang pag-aalala sa nararamdaman ng iba ay magandang katangian. Halimbawa, mali ang sagot. Question number 2, yan. Idadrag lang natin siya or i-click lang natin siya. Ang pagiging responsable ay senyales ng kahustuhan ng pag-iisip. Yan, tama. Halimbawa, yan. Ang pagiging matuwid ay wala na sa uso. O, di ba? Mali. Yan. Ganyan lang kadali ang ating exam sa values. Pero ito po ay sample lang naman. Okay? So, halimbawa, eto, tama. Ayan. Kiniklik ko lang siya. Pero mamaya, pag ginawa nyo, ay, syempre, sasagutan siya ng tama. Okay? So, pagka nakababa na tayo at may nakita ng next page, so, i-click lang po si next page.
Ayan. So, pipiliin nyo yung tamang sagot. Mahalin mo lang ang sarili mo, hindi ang ibang tao. So, di ba, tama. Ayan. O, ito ay ginagawa ko lang or kiniklik ko lang for the purpose of process. Okay, tapos halimbawa, next page po uli. Ayan, so the moment po na nakikita nyo dito sa quiz navigation kung ilan ay nasasagutan. Ibig sabihin, pang number 7 question na tayo. Ayan, okay? Pag may kulay na siya, yung kalahating kulay, ibig sabihin po niyan, natapos na natin siyang sagutan. Okay? O diba, tatapusin ko lang to. Ayan. O, huwag niyong gagawin to ha. Later on ay sasagutan lang siya ng tama. Okay? Ang purpose ko lang ngayon dito ay para lang makita nyo kung ano yung nilalaman ng ating Okay? So, di ba, natapos na uli natin siyang sagutan. O, next page po uli. Ayan. So, kung mapapansin nyo yung number 7, nagkakulay na. Ibig sabihin, nasagutan na natin yung part ng number 7. Si Matcha ay nagsisipilyo ng kanyang ngipin. So, di ba, sinagutan ko siya. Si Mika ay naglilinis. Ayan. So, wag yung sagot yung mamaya, wag puro ganito ha. So, yung tamang sagot lang. Hindi nagpapalit ng damit. Yan, yung mga tipong ganyan. Okay. Ito naman kasi po ay account ko. Okay. So, syempre, pag accounting nyo, lilitaw dyan ang score nyo. Pag puro ganito ang ginagawa nyo, at mali-mali ang sagot, so syempre, puro zero ang ating score. Yan, madalas na hinugasan. Mapagbuhit ng buhok si Paulo minsan sa isang buwan. Yan po siya. Tuwing 6 na buwan si Lucas ay ganyan, ganyan, ganyan. Okay. So, pag nakita na po ang finish attempt, so kiklik na po natin siya, finish attempt. Ayan. So, may paraan tayo para malaman natin kung meron tayong nalimutan. Una, dito sa bahagi na to. So, pag may nalimutan, syempre may part dyan o meron siyang message na nalimutan yung isang number. Okay? So, magre-return attempt tayo. Okay. Pag okay naman na lahat, katulad ito, answer saved siya. Sabihin, lahat ng numbers ay nasagutan na. Pag nakita na natin dito sa part na to at saka dito po sa part natin na to, so kiklik lang natin si finish attempt. Okay, so si finish attempt. Yan. Kiklik lang natin siya, si finish attempt. Ay, sorry po. Submit all finish pala. Submit all and finish. Then, confirmation ulit, submit all and finish. Ayan. So, pagka okay na siya, finish review. Ayan. Okay? So, ang marks natin, ayan. So, makikita na natin kung ano yung marks natin, kung ilan yung nakuha. Halimbawa, 5/30 ang tama. Ayan po siya. Okay? So, eto mamaya ang i-screenshot sa pag natapos yun na yung pinaka-quiz, sample exam natin. Then, ito po ang pinaka i-screenshot, isa-send sa akin maya-maya. Okay? Para makita ko kung talagang nagawa niyo siya. Okay? So, doon po tayo nagtatapos. Yan. And then, pagkatapos natin dito sa Google Meet, ay itatry na po ninyo yung sample. Okay? Review lang tayo ha. Unang gagawin, nasend ko na sa GC yung example virtual permit. So, gagawin sa virtual permit na nasend sa GC, i-download natin. Pwedeng sa cellphone i-download. Pwedeng sa computer i-download. Okay. Pag cellphone, magpatulong sa magulang kung papaano siya i-download. Pero may option siya kung papaano ma-download. Sa computer naman ay right-click lang siya. Ay, kiklik pala muna and then right-click. Okay? And then, syempre, i-open natin yung ating mga LMS at ebook para doon naman natin siya i-upload. Okay? Parang yun yung magsisilbing pinakasusi uh, ng ating exam para ma-open. Okay? And so kung may tanong, pwede magtanong direkta sa GC o kaya i-PM ako para at least yung mga na late ay masagot kayo ng ayon sa proseso, okay? Yan. I-send ko rin sa GC yung link natin ng video kasi naka-record naman tayo dito. Okay? Para papanoorin niyo na lang siya. Okay? Para mapanood yung link na i-send ko sa inyo, i-open nyo lang yung Facebook ninyo. Okay? Kasi Fluvid yung yung ginamit kong pang-record nitong video. Okay? So, pwede na po mag-leave para ma-send ko sa GC yung link ng video. Sige po. Tapos pakitry ha, pakitry.
Yan. Bye-bye. Oo.